Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lergy Padurina. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin ang isang comment ng ating viewers. Ilalagay natin guys sa screen si Excromea. Ayan. Sabi niya, "Hello sir, ask ko lang po kung parehas lang ang service crew experience kumpara sa waiter position pag mag-apply pa abroad sa agency. Tumatanggap po kaya ng service crew pa-abroad?" So, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel at nalayo ka lamang dito, ay nagtuturo po ako ng mga tips kung paano mag-apply sa trabaho at marami na po tayo nagawa na video about sa pagiging service crew sa Jollibee man o sa Mang Inasal at sa mga fast food chain. So ngayon naman mga kabayan ay nais ko namang i-share sa inyo ang trabaho ko sa ngayon bilang isang waiter dito sa Saudi Arabia. So bago ang lahat ng yan, ay nais ko munang sagutin ang katanungan ng ating commenter, no? Na kung pwede ba daw mag-apply kahit na siya ay service crew papunta sa waiter dito sa abroad. So alam niyo naman yan mga kabayan na isa po akong service crew sa Jollibee at Mang Inasal at ngayon po ay naging waiter na dito sa Saudi Arabia. Sa tulong at awa ng Panginoon ay nakapasa naman po tayo sa job interview dyan sa agency sa Pilipinas at na-hired po tayo ng employer as a waiter dito sa Saudi Arabia. Kakaiba po ng waiter sa service crew is kapag po tayo ay waiter, syempre nasa fine dining po tayo. Kapag po may pumasok na customer sa ating restaurant, nag-i-smile and greet po tayo. Then, tayo po yung nagbibigay kay customer ng menu at kapag nakapili na po si customer ng menu is tinatanong po natin siya kung ano yung kanilang order. Then kapag nakapili na po si customer ng menu is tinitake note na po natin kung ano yung kanilang mga order. So tayo po yung nagtitake ng order ni customer, no, bilang isang waiter. So kapag ikaw lang po ay service crew at ikaw ay na-assign sa dining, nandiyan na rin yung communication kay customer, food service, ikaw yung nagsiserve ng pagkain ni customer. Then, nandiyan yung pag-customer handling. Ayan, ikaw yung nag-handle sa customer, naibibigay mo yung mga pangangailangan ni customer needs. At kapag may complaint, ayan, ikaw rin yung minsang unang nahaharap sa kanila. Then, kapag hindi mo na kaya, pwede ka na magsumbong kay supervisor. Kapag ikaw ay meron ng experience sa fast food, medyo may pagka-similarity na siya, no? Kasi parehas silang food at parehas din may customer, but sa fine dining, medyo social kasi. Then ikaw talaga yung nag-entertain customer, ikaw yung nagtitake ng order kay customer, at hindi na si customer yung lumalapit sa counter para umorder. Ikaw na yung mismo magpapa-order kay customer, ibibigay mo yung menu, then ikaw yung mag-take ng kanilang order. Then ikaw rin yung magsaserve. So napaka-basic lang naman. Basta ikaw ay mayroon ng experience sa pagiging service crew, napakadali mo nang magamay yung mga ganong gawain. So, ang medyo mahirap lang naman dito at medyo challenge talaga sa ating mga Pinoy is yung pagsalita natin ng English, no? Lalo-lalo na kapag yung mga customer natin ay puti, kailangan medyo matalas yung ating tainga at marunong tayong umunawa ng English. At kahit naman na basic English lang yung ating pagsasalita, ay okay naman yun sa kanila. Basta nagkakaintindihan kayo at naiintindihan mo yung kanyang mga order. So, ganun lang naman yung mga dapat mong paghandaan kung gusto mong mag-apply abroad as a waiter. Good luck sa iyo at sana'y makapasa ka. May mga agency tayo dyan na inire-recommend, yung mga legal agency. Ayan, meron tayo dyan sa video. Sana'y mapanood mo yan. At pwede ka rin doon mag-apply sa Dreamforce, ayan. At marami pang ibang agency na pwede mong applyan. So, may ipapakita akong counting video dito sa aking trabaho, no? At i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko dito sa aking trabaho. So, tara, sabay-sabay nating panoorin. Let's go! A few moments later. Hello, good morning sa inyong lahat mga kabayan. At ang oras dito sa amin
is alas 3:30 ng madaling araw. So, pang umaga ako, no? Pang day shift ako. Ayan. Meron dito mga fresh juice. Ayan. Then, tea and coffee. So, kapag ganitong kadadating ko lang sa store namin, ang ginagawa ko is nagkakape muna ako, no? At ang aking kape syempre is green tea. Ayan. Para medyo matanggal yung detox sa ating tiyan. Ayan. Yung mga bilbil natin. Ayan. So, yun. Magtitimpla muna ako ng green tea. Ayan. Meron ditong Nescafe. Kung gusto mo yung Nescafe. And may halo tayo na Coffee Mate. Ayan, kung yan yung gusto ninyo. Mayroong black tea and green tea. Syempre, ang pipili natin is yung green tea. Then, meron naman tayo ditong Almaray. Ayan, ito yung mga fresh milk. Ayan, yan yung mga siniserve natin sa ating mga customer. So, bago tayo mag-start sa work, syempre, nagto-toasted tayo ng slice bread. Ayan, kung tawagin sa atin is tasty. Ayan, syempre, iniinit muna natin yan. Ayan. Then, papalaman na natin yan ng ating peanut butter. So, yun muna ang ating kinakain kapag dating natin sa trabaho. Then, sinasamahan natin ng green tea. So, yun. Panoodin nyo muna yung ating mga ginagawa dito as a waiter para yung ibang ma-inspire at gustong pasukin ang ganitong trabaho is meron kayong idea, no? So, ayun na nga guys. Ayan. Bago tayo mag-start ng ating trabaho, is lamanan muna natin yung ating mga sikmura para meron tayong lakas, no? Ayan. So, kakain muna ako ng tinapay at habang kakain ako is ikikwentuhan ko muna kayo. Ayan, may kasama ako ditong Pilipino. Ayan, dalawa lang kaming Pilipino sa pang-umaga, no? At yung ibang mga lahi ay taga Nepal, yung iba naman ay mga Indonesia at yung iba naman ay Bangladesh. Ayan. Meron tayo dito mga kasamang Pakistan. Ayan. Iba't ibang mga lahi ang mga kasama natin dito. Kaya kailangan lang talaga natin ng sulid na pakikisama. Ayan. Kung ano yung mga pakikisama natin sa Pilipinas sa pagiging mabuting tao is dapat dinadala natin dito sa ibang bansa. Lalo na malayo tayo sa ating mga pamilya at wala gaano tayong malalapitan. Pero kapag tayo ay mabait makisama, is mabait din naman sila makisama at walang problema, no? Ayun. So, guys, kapag kayo ay gusto ring mag-abroad, so, i-share ko lang din sa inyo yung mga ginagawa ko dito para makita nyo naman at magkaroon din naman kayo ng idea, no? Kung mahirap ba yung trabaho namin dito or madali. Ayan, kayo yung magpapasya. Ang kagandahan kasi sa ating trabaho is hindi ka sobrang pagod, no? Kahit na 12 hours ang duty dito kada araw is hindi mo ramdam talaga yung pagod. Kasi dito is tulungan at dito kung ano yung trabaho mo is yun lang ang trabaho mo. Kumpleto ang tao dito. Kumpleto yung mga staff. Ayan. Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas na bugbugan. 8 hours lang ang trabaho mo pero sobrang yung pagod. Parang daig mo pa yung nag-OT ka ng 5 hours sa isang araw. Then maiba naman ako mga kabayan. Tingnan nyo yung reaction ng mukha ko. Ang sabi sa akin ng kasama kong Pinoy is uuwi daw siya kapag nag-rally dyan sa Pilipinas para suportahan si Tatay Digong. Siyempre Tatay Digong tayo eh. Kayo ba? Tatay Digong din ba kayo? A few inches later. So ngayon naman mga kabayan is magdi-display naman ako ng spoon and fork. Ayan, nakikita nyo naman yan. Alam nyo parang nasa fast food lang din tayo eh. Kung ano yung ginagawa natin sa fast food is parang ganito lang din yon. So yun, magbabak up muna ako ng spoon and fork para mamaya kapag nag-open kami is may makuha yung mga customer natin, no? Parang katulad lang din to sa fast food, guys. Ayan. Sa totoo lang, mas maganda nga dito eh kasi hindi siya sobrang hassle. Hindi ka papakilusin ng mabilis. Walang mga hassle sa'yo dito. Walang mag-aapura. So dito talaga is malaya kang gumalaw. At hindi ka dito utos-utusan ng kung sino-sino. Wala ditong nagbobosing-bosing. Ayan, hindi katulad yan sa atin sa Pilipinas na kapag team leader, pwede kang utos-utusan. Pag crew trainer, pwede kang utos-utusan kung anong ipapagawa sa'yo. Kahit hindi mo trabaho, uutusan ka, ipapatrabaho sa'yo. So, alam nyo naman yung gano'n namin dyan sa Pilipinas, no? Pero dito, kapag ikaw ay waiter ka lang. Kung ikaw ay taga punas ng
plate, spoon and fork, yun lang gagawin mo. Kaya dito hindi masyado hassle at hindi mapagod. Kasi kapag ikaw ay waiter, is waiter ka lang, hindi ka pwedeng pumunta sa kitchen para magluto-luto doon. Dito sa Pilipinas, yung nakagawian natin, kahit na ikaw is stockman lang, papupuntahin ka para sa kitchen, pag-aasimbulin ka, paglutuin ka ng manok, pagbabakapin ka ng mga kung ano-anong ipapagawa sa'yo. So dito, kaya hindi masyado pagod. Kung ano lang yung task mo, yun lang yung gagawin mo. Yun ang kagandahan dito. Yun. At saka dito is tulungan at madami ang staff. A few minutes later. So yun, malapit na tayong matapos sa ating pag-refill ng spoon and fork. At nakapag-display na tayo ng mga bowl. Ayan. Yan mga kabayan yung pinaglalagyan ng mga fresh fruit. Yung mga bowl na yan. Then, ikot tayo para maipakita ko sa inyo mga kabayan yung mga fresh fruit. Ayan. Yan, yogurt, dairy. Ayan, yogurt, strawberry and mango. White yogurt and mixed fruit. Ayan. Yan yung mga paboritong kainin ng ating mga customer. Ito palang restaurant na to is buffet, no? Yung mga customer, yung mga kumukuha ng mga pagkain nila. Ngayon na ipapakita ko naman sa inyo mga kabayan yung counter. Ayan, slim bites, Arabic cuisine, soup, Western cuisine, and Asian cuisine, and dim bar. Ayan, dyan pumipila yung mga customer natin. 6.5 hours later. Yung mga kabayan, katatapos lang ng ating duty at oras na para tayo ay mag-out dahil alas 3:03 na ng hapon. So, time out na tayo. So yun, nakita mo nyo naman na ka-out lang natin, no? Kasi ang oras dito is alas 3:05 pa lang ng hapon, no? 3:05. So dyan sa Pilipinas, maybe 6 or 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na pala. 8 na dyan sa Pilipinas kasi advanced dyan ng 5 hours. So yun, ka-out lang namin at hindi ko na napakita sa inyo yung buong ginagawa namin dito as a waiter. At ito yung place ko pala, ipakita ko lang sa inyo yung place ko dito. Kayo nang humusga kung maganda ba yung place natin dito, no? Ayan, place. Ito yung mga kasama ko. Yan yung mga kasama ko. Yan. So ngayon ang ginagawa lang namin is iniintay lang namin yung bus. Ayan, yung bus na aming sasakyan pa uwi doon sa accommodation namin. So yun, kung may mga katanungan pa kayo kung paano mag-apply as a waiter, meron tayong nagawa ng video dyan, no? At i-stroll nyo na lang, no? At kung may mga tanong kayo, pwede naman kayo mag-comment sa para masagot natin yan. So yun, thank you for watching guys, and God bless, bye bye.